Hello guys! Welcome back sa ating bagong vlog. Ito ang inyong Madong Biz Kitchen, Luto-Lutuan Vlogs. At nandito tayo sa ating panibagong edisyon na lulutuin. So, ngayon napag-isipan na naman ng aking kapatid dahil gusto daw niyang kumain ng bangus. Ayaw daw niya ng inihaw. So, maggagawa tayo ng special rellenong bangus. Kasi ibang relleno, hinahaluan ng karne para dumami. Ito wala tayo idadagdag kundi purong-purong bangus lang. At gagawin natin cheesier at lalagyan natin ng cheese. Kaya special. Kasi pag may cheese, special ang mga niluluto. So itong ating mga ingredients. Meron tayong bangus syempre. Andito yung balat ng bangus. So pinatanggalan natin sa palengke. Binabad natin sa kalamansi na may toyo. Tapos meron tayong hinimay na laman ng bangus. Tinanggal na yung mga tinik. So, ipapakita natin yung proseso kanina kung paano siya niluto. Nandito ang ating minced na patatas. Meron tayong carrots. Minced din. Meron tayong bell pepper. Minced din. Siyempre, bell pepper masarap yan pag sa mga relleno. Ito ang ating sibuyas. Gamitin natin mamaya ito pag igigisa na natin ang ating relleno. Meron tayong grated cheese. Ang ating mga yung pickles na ram. Okay, meron tayong pasas or raisins. May seasoning tayo, magic sarap, syempre. Itlog para sa ating binder. Tapos paminta, toyo para sa seasoning. At meron tayong Ajinomoto crispy fry at ang ating cornstarch para mamaya pag ipiprito. At syempre, mantika. So ayan, sa susunod punta tayo sa likod para ating igisa ang ating stuffing sa ating bangus. So ayan, mainit na yung ating mantika. Lagay natin yung sibuyas. So nagsisisel na siya. Hindi ako naglalagay ng bawang sa relleno para iba kasi hindi nila gusto yung lasa ng bawang. Lagay na natin yung konti ng oil. So, saute lang natin konti yung onion. Then, yung pag okay na medyo translucent na siya kasi white onion naman to, hindi naman yung red. Yung patatas. Lagyan natin yung patatas. Ito walang tira kasi sayang naman. Then yung carrot, isabay na natin yung carrot. Sutay. Tapos lalagyan natin ng konting bisa-bisa lang, konti-konti. Ayan. Then lagyan natin yung ating paminta. Ayan. Talagyan ng paminta ng ating videographer. So, konting paminta muna. Ilalayer natin yung paminta para hindi masyadong umanahan. Pag medyo okay na yung amoy, hindi naman susunugin yung ating pinuputi. Lalagyan natin yung bangus. So, kapatulong tayo sa ating kapatid na ilagay yung giniling na bangus.
Ipapahalo ko muna sa kanyang tablet. Yan. So ayan, syempre kailangan patulong kasi hindi ko naman nakikita. So paghalu-haluin muna natin yung bangus, yung carrots, saka yung patatas. Igisa natin. Okay, pag nahalo na, lagyan na natin yung ating seasoning, which is yung toyo at ang puldo toyo. Toyo. Okay. Then yung ating magic sarap. Totoong magic sarap. Okay, yan ang magic sarap. Sarap pa kunti. Sa konting halo. Tapos maglalagay tayo ng half cup ng water para lumambot konti ang ating carrots at patatas at para kumapit yung mga seasoning natin sa bangus. Okay. Simmer muna natin to hanggang maubos yung sabaw. At papalamigin natin ito pag na-simmer na. Siyempre tikman nyo. Pwede nyo din dagdagan ng sugar kung gusto nyo medyo sweet-sweet yung lasa. Tapos papalamigin, then papakita natin mamaya. Ihalo natin ibang ingredients bago natin ilagay sa balat ng bangus. Ibabalik natin siya, bumuuin ulit natin yung bangus. So ayan, isisimmer natin siya hanggang matuyo yung sabaw. Okay. So after natin pakuluan, himay-himayin lang natin, tanggalin natin yung tinik. Pinakuluan natin to sa toyo na may bawang para mawala yung lansa, tapos isang laurel. So tapusin lang natin lahat ito, tanggalin ang tinik. Siyempre relleno, walang tinik dapat. Baka matinik kayo pag kumain. So ayan mga kamanong, napalamig na natin yung ginisa nating bangus, yung patatas, yung carrots. Tapos tinimplahan na natin ng seasoning kanina, yung toyo, magic sarap. So ilagay na natin yung bell pepper. Hinuhuli ko yung bell pepper para pag prinito natin yung ating relleno, may lasa. Okay. Then yung ating pickles. Make sure nga pala na yung ginisa nyo ay walang sabaw. Pinatuyo nyo yung inyong palaman, stuffing. Then yung ating cheese. Raisin yan. Raisin pala. Ayan. At ang ating cheese. Saidin natin yan, sayang yan. Mahal ang cheese sa panahon ngayon. So, mix muna natin. Ito yung magiging palaman natin sa ating balat ng bangus. Ito yung stuffing na sinasabi. Okay, mix muna konti. Then, lagyan natin ang ating egg. Para lang siya mag-bind. So i-mix lang natin to, then
ibabalot na natin sa ating balat ng bangus. Haluin mabuti. Okay. So, magbabalot na tayo ng ating rilya ng bangus. So, ayan mga kamanong, ito pala yung bangus. 3 bangus pala yung ginamit natin. So, ito binabad na yan. Ulitin ko lang, binabad na natin ito sa toyo ng may kalamansi para mawala yung lansa ng bangus. So, ngayon hindi ako gagamit ng kutsara at kakamay na lang natin para sure na makapasok lahat sa loob. Kasi syempre, alam nyo naman, hindi ako nakakakita. So, konti-konti lang para make sure na papasok lahat ng ating stuffing sa loob ng bangus. Dahan-dahan para hindi mapunit yung ating balat. Kasi kung ang bigat ng kamay natin ay masyado mabigat, hindi papasok yung mga palaman. Okay? Ulit-ulitin lang natin ito hanggang matapos ang ating mga bangus at stuffing. Then, after niya, papakita natin mamaya yung ating finished product na nailagay na natin lahat ng ating mga stuffing sa loob ng ating bangus. So, yun mga kamanong, ito, nabalot na natin, nalagay na natin sa stuffing. So, wala tayong, di kami nakabili ng butcher's twine na pantahi. So, nilagyan ko yung foil, yung ulo, tsaka yung opening ng ating bangus. So, i-dredge natin to sa crispy fry. Nilagyan ko ng konting cornstarch kasi para hindi masyadong maalat. So, i-dredge lang natin bago natin i-prito mamaya. So, ayan, i-dredge lang yung kabilaan ng bangus para hindi siya So, ayan, pag na-dredge na to lahat, ipiprito natin to mamaya medyo deep fry. Tapos, ito na yung finished product. Okay? So ayun, matapos ang 6 hours, nakapagprito na kami ng rilya ng bangus. So ayan, matrabaho lang talaga siya pero mahirap gawin, madaling ubusin. So ito na yung rilya ng bangus. So hiniwa-hiwa na namin, napalamig na rin yung konti. So titikman natin ngayon ang ating ginawa. Kasi tinikman ko lang siya kanina nung hindi pa siya buo. So kuha lang tayo ng kapiranggot, yung isang slice. Hindi natin. So, tikman natin ng yung loob. Hindi ko siya makita. Dapat kutsara. Pero okay na yung tinidor, madam. So, ayan. Tamang-tama lang yung lasa. Hindi tinipid. Walang giniling na karne. Purong bangus. At hanggang sa susunod nating vlog, ito ulit ang rilya ng bangus at ilalagay namin yung recipe sa description box. Hanggang sa susunod na vlog, bye-bye!